Hello, 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 Gerard Claudio here. Grabe yung emotions na nilagay ko kanina dun sa first part. Pero naputol pala, 'di ba? Hindi ko alam, 'di ba? Sobrang ano ko. Feels na feels akong tumaharap ako sa camera. Wala na pala, 'di ba? So anyway, I was in the middle of telling my story on how me being a seafarer, kung paano ako naparetire ng So, again, no, being a seafarer and sobrang ganda ng career ko dati sa pagbabarko. As in, wala akong reklamo sa career ko dati. As in, kung sakay lang, contract lang kailangan, ang company talagang binibigay sa akin yon. And I was young, I was 18 years old, 19 years old nung nagsimula akong sumakay. And almost every year, I got promoted sa barko. So in short, kung career lang ang pag-uusapan, maganda talagang career ko before. It's just that dami ng mga nakakausap ko sa barko, and sa dami ng mga na-encounter kong mga kasama ko sa barko, isa lang talaga ang na-realize ko, walang tumatagal sa barko na fulfilled sila. Halos lahat, it is my personal experience ko 'to, halos lahat ng nakita kong tumagal sa barko, may regret sila kung bakit sila tumagal. May regret sila kung bakit sila tumagal. In fact, meron akong isang kasama sa barko, nagulat ako, first ko na contract, unang-unang contract ko. Ang sabi niya sa'kin, "Hindi ka mahal ng." Eto sabi niya, hindi akin 'to guys, wag magagalit sa'kin. Pero ang sabi niya, "Hindi ka mahal ng magulang mo kung pinagsiman ka niya." Eh, nung time na yun, wala akong choice, he didn't know my story. Possible ganun yung pinaka-regret niya 'no. Kaya sabi niya wala daw sa mga, um, anak niya yung nagseaman. And I was cadet that time, first ko na barko. Nung na-realize ko na habang tumatagal ako, parang may point yung sinabi nung kasama kong yun, Pilipino. Every single time na nakakausap ako sa barko, ganun palagi sinasabi nila. Kung meron lang silang opportunity sa Pilipinas, kung meron silang puwedeng gawin sa Pilipinas, gagawin nila, hindi sila sumagal sa pagbabarko. And, that was the story. And one time, I was on duty and nakaharap ako sa ano mo yun, nakaharap ako sa kasi bridge ako na ano kami, navigation officer ako. So, nasa bridge ako, binabantayan ko yung mga target and all, 'di ba, make sure that we are on time, or alam mo yun, make sure na yung barko is nasa on track siya, nasa on course siya. And, napaisip ako, sabi ko maganda yung career ko. I'm grateful that yung career ko nagbigay sa akin ng magandang maayos na buhay. At some point, nagkaroon kami ng opportunity na maiahon ko ano man yung hirap namin before. And pero sabi ko, may tanong ako, hanggang kailan ko 'to gagawin? Yun yung pinakatanong ko, hanggang kailan ko 'to gagawin? Hanggang kailan ako na kung nasa bakasyon masaya, 'pag bumalik sa barko malungkot, 'pag bakasyon masaya, lungkot na naman pag-uwi. Hanggang kailan ko siya gagawin? That is the question that runs into my mind. And then sabi ko, kung meron lang opportunity sa labas, hahanapin ko siya. Another thing, both of my parents were OFW. So, na-experience ko kung gaano kahirap na yung parents mo wala kasama mo. So sabi ko, ayaw kong maulit ito kapag nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng anak, nagkaroon ako ng asawa, ayaw ko siyang maulit. So to cut the long story short, yung ano ko, yung classmate ko, in-invite niya ako sa isang opportunity. Ganito, yung network marketing nga. And pinaliwanag niya sa'kin kung paano kumikita, nag-meet up kami. And itong classmate ko, actually, the only reason kung ba't ako pumayag doon sa meeting namin, kasi sobrang tiwala ko sa kanya. Ang taas talaga ng trust level ko doon sa tao na 'to. He starts to explain to me all the details of the network marketing opportunity, which is my first time ever. Never ako nakarinig. Nobody presented to me before. Nobody has shared to me this opportunity before. Siya lang talaga yung una. And when I was explaining to me, na-struck niya talaga yung pinaka gusto kong marinig. Sabi niya, "Kaya mo mag-retire, basta gawin mo 'tong network marketing." And ang nagustuhan ko sa kanya, hindi niya in-exaggerate. Kumbaga sinabi niya talaga sa'kin, ito yung gagawin, eksakto. I mean, talagang hindi niya tinago sa'kin. Well, for me, I really appreciate that. I really appreciated that. Yung tipong sinabi niya talaga sa'kin yung trabaho talaga. Alam mo yun, trabaho, hindi yung tipong uupo ka lang. 'Di ba? So, talagang trabaho. So, in-embrace ko yung gano'ng mentality na, okey, tatrabahuhin ko 'to. Hindi nga uupo lang ako. Hindi na uuupo lang ako. And to cut the long story short, I made that decision. Pero along the while, when I started to be involved sa community ng network marketing sa company nga namin,
I started to get curious. Sabi ko, bakit, why people hate this industry? Parang I started to question, why will you hate this kind of community? If only people from the outside would see kung ano talaga yung nangyayari and how amazing are the people na makakasama mo dito. I've met people who are very successful in their career. Ang dami ko nakakasama na super successful nila sa negosyo nila. Super successful na sila sa career nila, whatever career, doctor, lawyer, CPA, ang dami, engineer. Pero nagna-network marketing sila. Sabi ko, anong ginagawa nila dito? 'Di ba? Kasi naintindihan ng bawat isa yung tinatawag na leverage income. Yung uri ng buhay na kaya mo, you can take charge of your life na hindi ka tali sa 8 to 9, 8 to 5 or hindi ka tali sa contract tulad ko. So I love that. And the people are respectful, the people are amazing, these are good people. These are not people na nag-join sa network marketing para manloko ng ibang tao. Alam mo 'yun? So na-experience ko yung community, natuwa ako. Even yung umattend ako ng training, natatawa ako, natututo ako. So to cut the long story short, I made the decision to go network marketing full-time. And I never look back on that day. Never na akong bumalik na tiningnan ko, magbabalik ako sa pagtatrabaho, sa pag-a-abroad until now. More than a decade in the industry. Bakit ko kinikwento sa inyo 'to kung nakikinig ka sa akin ngayon? Kinukuwento ko 'to sa'yo kasi gano'n ako ka-believe sa industriyang ito. It wasn't an easy journey for me. Sabihin ko na sa inyo, hindi siya madali. Umiyak, na-stress, na-pressure, may mga sleepless nights. Tinatanong ko, bakit tama ba 'tong ginagawa ko? May mga gano'n akong moments. Ano ako nakaka-relate kayo diyan, type nyo relate sa may comment kung nare-relate kayo. May mga times na I felt betrayed, I felt alone, I felt yung mga tao iniwan ako. Pero may mga times that I felt that I had an amazing team. I had an amazing people. I had an amazing organization. All of these mixed emotions na feel ko siya. And it's not an easy journey at all. Hindi siya madali. Pero alam niyo ba isang bagay, guys, na realize ko? Of all the opportunities, no matter anong bagong opportunity yung lumabas, I will still choose network marketing. I will still choose network marketing. Kasi nung pinresent sa akin yung network marketing, sa totoo lang talaga, simple lang eh. May products na ako eh. Tapos hindi na ako kailangan mag-deliver kasi yung kumpanya na magde-deliver. I earn commission on every single sales that I made and the team created. So ibig sabihin, alam mo yun, parang okay, so all I need to do is just to expand my organization. Ganun lang siya kumbaga personally sa akin, sobrang simple ko lang siya nakiintindihan. Wala siyang complication. And yung proseso ng pag-acquire ng customers, yun yung inaral ko. Paano mag-closing, paano mag-follow up. It took me a while. And I think kung isang bagay lang talaga na nagpahirap sa akin sa network marketing, yung limiting belief na tinatawag. Personally sa akin, yung ano ko ba papaliwanag? Yung tipong ang dami kong doubt sa sarili ko. And like, hindi ako marunong magbenta. One of the things, no, funny story. Isa sa mga pinaka-challenge ko sa network marketing when I starting, magbenta ng products. Hindi ako marunong magbenta. I can lead organizations, kaya ko yung magte-training, mga ganun, pag may organization ay magkakandak ng event, kaya ko yun. Pero pagbebentahin mo ako, hirap ako, hindi ko alam kung bakit. Kaya lang pala may mga limiting belief lang ako sa mind ko about selling. I could sponsor people, like pay in, pero benta nahirapan ako, hindi ko alam kung bakit. The lot of people who started network marketing, kaya yung ni-establish sa bago kong mga sign up, you need to learn how to sell. Because this is business. Ano ba naman? Meron bang negosyo hindi nagbebenta, di ba? Parang, meron bang negosyo hindi nagbebenta? Tama? Meron. Wala. I mean, di ba? Meron hindi ka nagbebenta, pero hindi negosyo. Parang, selling is part of life. So to cut the long story short, no, of all the skills that I have, all the opportunities that I have, mga bansang napuntahan ko na hindi ko ma-imagine na napuntahan ko. Guys, alam nyo ba, seaman ako, di ba? Nakapunta nga ako sa iba't ibang bansa. Pero iba pa rin na pumunta ka sa ibang bansa bilang turista, hindi para magtrabaho. So totoo lang. Kung i-mention ko yung mga bansa or yung mga places na pinuntahan namin, parang feeling ko hindi ko siya pupuntahan, hindi ko siya ipa-prioritize puntahan kung may pera ako. Kasi parang, but these are amazing places. And I just, wow, grabe. Of all the incentives na nakuha namin,
Diba? We were given opportunity to speak. I was given opportunity, thousands, 10,000 crowd people. Alam mo yung mga hindi ko ma-imagine na nagawa ko dahil sa network marketing industry. Dahil sa network marketing industry. Maraming negativity sa labas. Pero I hope, mas manaig sa inyo yung paniniwala ng industriyang ito ay isa sa mga industriya that could change people's lives financially. Technically speaking, hindi ko naman kailangan mag-network marketing para kumita ng malaki kasi malaki naman talagang sahod namin sa barko. Pero ang wala ako sa barko is oras. Wala ako sa barko yung quality ng time na pwede ko maibigay para sa pamilya ko na naibigay sa akin ng industriyang ito. Na naibigay sa akin ng industriyang ito. You guys can earn 6-figure. No question to that. Pero ang hindi maibibigay sa'yo ng trabaho na pwedeng maibigay sa ng industriyang ito is yung hold mo yung oras mo, hold mo yung time mo, hold mo yung system mo, hold mo ang customer mo. There's so many things. But more importantly, isang pang bagay, siguro ko ako, yung the way I think, yung mentality ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko maintindihan kung minsan, like, even sa church namin, even sa ibang mga outside network marketing, ngayon, iba na ako mag-isip. Parang, every time na may project kami sa church, or every time may project kami from in anything, ang unang pumapasok sa mind ko, may paraan to, may way. May paraan to. Lalo na kung may project kami tapos may challenge. Most people would say, hindi kaya yan. Kaya lang parang siguro built-in kasi sa atin sa mga network marketers, 'di ba? Tini-training tayo na mag-isip na 'wag kang susuko. Hahanap ka ng paraan, hanap ng paraan, tatayo kapag nadapa ka. 'Di ba gano'n yung mentality natin, tama? So, technically speaking, every time that we create projects and all, I don't see the same energy that most network marketers have. Na kung titingnan ko 'tong mga taong 'to, they often see that problem where I often see the solution. And strange, parang alam mo yun, parang para sa akin parang strange siya. Pero na-realize ko, saan ko ba nakuha 'tong mentality na 'to? Sa network marketing pala. Sa network marketing pala. Kaya lahat ng umaasenso sa network marketing, lahat ng umuusad sa network marketing, may tamang mentality. Kaya nga hindi tumatagal dito, mali mentality eh. Yung mga negative sa labas, yung sinasabi, nag-network marketing na ako before, hindi nag-work, mali yung mentality niya. Ibig sabihin, possible yun, na pumasok siya sa industry, pero hindi talaga nag-work. Kasi he's not willing to change. At saka yung concept ng change, yung willing kang magbago, willing kang mag-adapt, willing kang mag-adjust, yun yung mga mentality na nakatulong talaga sa akin kahit saan ako right now. Another thing na gusto ko i-emphasize dito, no? Kung tumagal ako sa barko at ibibigay ko yung oras ko, magpakadalubhasa sa skills ko sa pagbabarko. Pagbaba ko sa barko, wala nang kwenta yung skills ko sa barko. Like, example lang cargo operation or mag-navigate ng barko. Yung skills na yun, hindi ko na magagamit anywhere yun. So it was so specialized that I can't even use that in any other thing. Nakuha nyo ba? Kaya ako natuwa sa network marketing. Bakit? Kahit gaano ako tumagal dito, mag-5 taon ako dito, mag-10 years ako dito, mag-15 years ako dito, mag-20 years ako, kahit mag-30 years ako dito, yung skills ko of negotiation, skills of communication, skills of closing the deal, skills of building organization, skills of team building, leadership, itong mga skills na to na natutunan ko sa network marketing, pag in-apply ko sa labas, sobrang taas ng value niya. Nakuha ba? So, ibig sabihin, lahat ng natututunan mo ngayon sa network marketing, hindi lang siya para sa network marketing lang. In fact, magagamit mo siya because building organization, leadership is not only a network marketing thing. It's if you want to build something from the outside, you wanted to build a very good family, you need to be a good father. It's just leadership. If you want to convince somebody of your idea, you need to learn how to communicate that idea well, that's negotiation and that's communication na natutunan ko lahat sa network marketing. Tama ba? Kaya kung blessed ka sa network marketing, lagay mo network marketing, type mo dyan sa my comments, I'm a proud network marketer. Tama? And that's why,
nothing against this, nothing against this. That's why I just realized na instead na i-brand ko yung negosyo ko sa ibang brand, like tawagin ko siyang affiliate marketing, tawagin ko siyang iba like dropshipping, tawagin ko siya ng ibang mga title, ba't ko tatawagin ng ibang title? Kailangan network marketing yung gagamitin ko. Kasi network marketer ako. Network marketer ako. Tama ba? Right? Network marketer ako. Tama? You have to understand another thing. Network marketing is direct selling, affiliate marketing, and dropshipping combined. Ulitin ko ulit. Network marketing is direct selling, affiliate marketing, and dropshipping combined into one business. Dropshipping is just one part of network marketing. Direct selling is just one part of network marketing. Affiliate is just one part of network marketing. Tama ba? So and that's the reason kung bakit I want you to be confident to what you offer. I want you to be confident of who you are as a business owner. There are a lot of business owners that they are proud that they have restaurant. I am a restaurant owner. Ganon, di ba? Yung iba naman proud sila, oh, I'm a grocery owner. May car wash kami. They are proud of that. Oh, may hotel kami. Online seller ako. Ganon. Meron akong salon. When you talk about that, like people would often say, they would tell you, like, ganito yung business ko. Pero bakit tayo pag tinanong ko ano yung business mo, parang tinatago natin, di ba? Because we feel like, baka negative kasi ito kinakausap ko. Hindi. Sabi mo, I'm a network marketer. Network marketer ako. There are so many things that this industry has given me. Again, hindi naging madali ang naging nadaanan ko dito. So, totoo lang. Hindi naging madali yung mga daanan ko. I believe I share some of the hurts and some of the... Kasi tao, guys. Tao talaga kasama natin eh. We're building people. This is a people business eh. You build people, you build organization. You help people to be healthy. If you are in the health industry, you help people to have a better life because they use your product or opportunity or your service, and then you help them to their finances. It's not easy, but I'll tell you, ang question lang palagi, worth it ba siya? And I'll tell you, it will always be worth it. Yung result na gusto mo, it may not be now, hindi mo man siya makuha ngayon, hindi mo man siya makuha 3 months from now, hindi mo man siya makuha 6 months from now, hindi mo man siya makuha a year from now. Paniniwala ka sa akin, basta tuloy-tuloy ka, keep growing, keep finding answers, keep building the right mentality, look for the right mentors, look for the right community. Maniwala ka sa akin, network marketing is really a fun business to do. It is a fun business to do. Tama ba? No? So, okay lang ba may assignment ako sa inyo? If you're watching this video right now, ang dami kasing negative na video sa labas eh. Bakit ba hindi natin gawan, bakit ba hindi tayo mag-create ng maraming videos na kung paano ikaw personally na bago ng network marketing yung buhay mo? Hindi naman kailangan ng super laki ng result mo eh. You might be listening to me and say, Jared, paano ko gagawa ng video? Nagsisimula pa lang ako. Ang tanong ko sa'yo, ano ba yung naging benefit ng network marketing sa'yo? Maybe you're 6 months in the industry. Maybe you're 1 year in the industry. Maybe you're 2 years in the industry. Ano yung naging blessing ng network marketing sa'yo? Yun yung sabihin mo. Hindi mo naman kailangan sabihin na may sports car na agad ako kung wala kang sports car. Hindi mo naman kailangan yun eh. And you see, for me technically speaking, sa totoo lang to hindi po ako nai-impress sa sports car. Sa totoo lang. Mas nai-impress ako sa tao na may oras. Pero papakita mo ako ng sports car, para sa akin wala siyang impact eh. Sa totoo lang, wala siyang impact sa akin. Pero pakitaan mo ako na may oras ka, may gaganyat mo pa ako eh. Pakitaan ako ng income, pwede pa eh. Pero sports car hindi eh. Kanya-kanya naman tayo kanya-kanya naman tayo ng kung paano tayo nakaka-convince. Pero personally sa akin, hindi eh. So, ang gusto ko i-emphasize dito, Jared, kasi wala pa akong sports car, wala pa akong result na gusto. Hindi, ganito ang gawin mo. Mag-create ka ng live video and say, paano ka na bago ng industriya nito. Damihan natin yung mga videos na yan.
so that people would know na may pag-asa pala dito. Hindi lang puro negative. Kasi mas maingay yung mga negative eh. Kamusta naman tayong totoo? Kamusta naman tayong tunay? Ang dami sa atin, napayaman ka ng network marketing. Ang dami sa atin, ang dami mo ng mga investments dahil sa network marketing. Ang dami sa atin, halos nga wala ka nang ginagawa araw-araw pero tuloy-tuloy yung pasok ng income mo dahil sa network marketing. Ang dami sa atin. Bakit kailangan natin na magpasabay dito sa mga tao na negative? Ang dami sa atin na may mga kwento ka, ang dami na sa team mo na may mga kwento, bakit hindi yun yung ikwento natin? Hindi sa exaggerated, hindi mo kailangan magsinungaling. Yun yung sinasabi ko eh. Kasi may tamang paraan kung paano ginagawang industriyang ito. Hindi mo kailangan mag-exaggerate, hindi mo kailangan mang beng-bang ng tao. Alam mo yung beng-bang parang palagi ka na lang ng iinsulto ng mga prospect, 'di ba? Hindi mo kailangan gawin 'yun. Kailangan mo lang gawin is kwento mo yung ano yung nakikita mo, ano yung papaano ka nag-improve bilang tao. Hindi pa man siya nagmo-monetize into income, pero yung nagbago yung pananaw mo sa buhay, malaking bagay yung guys, maniwala kayo sa akin. Kasi everything starts with belief. Everything starts with mentality. Tama ba? Hindi pera ang nagpapabago ng buhay ng tao, mentality tsaka belief. Yung pera, maniwala ka sa'kin, 'pag hindi tama ang mindset mo at saka hindi tama ang paniniwala mo, sisirain ka ng maraming pera. Pero kung tama ang mentality mo, tama ang belief mo na tinuturo sa atin sa network marketing, magiging blessing sa'yo ang finances. Magiging blessing sa'yo yung mas maraming oras. Kasi alam mo kung paano siya gagamitin. Agree ba kayo? Drop nyo fire emojis in my comments kung nanggigigil kayo right now. Click nyo ang share button kung proud network marketer ka. This video is just again to encourage you. Ganun ako, paano ako natulungan ng network marketing. Kamusta ikaw? Kamusta ka? How about you? How does this industry help you and improved your life? Yun lang naman for me, guys. If you find this valuable, again, click nyo ang heart, click nyo ang share, tag nyo mga kaibigan nyo dito. Let's spread the word. Let's spread your story. Network marketing is one of the best, if not the best opportunity out there. Huwag mahihiyang mag-share. Keep growing your network. See you at the top.